So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong likod, Batang LU, and mega love shoutout po sa inyong lahat-lahat na mga solid Kalingap supporters and of course sa aking mga subscribers and ganoon na rin po yung mga silent viewers na hindi pa rin pumipindot ng subscribe button ay mega love shoutout na rin po sa inyo. And guys, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating magiging topic ngayon, na ito at tahasang umamin din itong si si Kalingap Dan or si Boss D. Inamin niya dito kay Kalingap Jomar na totoo pala na nagtampo siya kay Kalingap Rob, and si Kalingap Rob ay meron ding ginawa po at dito natin malalaman ang lahat. At yan, syempre, wag natin kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangungunayan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ana Vlogs, and Kalingap Rob. So, samahan po ninyo ako guys at magtuloy-tuloy na po tayo. So, let's go! Lang Okay kung ba? nagtsatsaga. Anyway guys, itong actually bago lang 'to eh. 'Di ba at nagpunta nga sa Baguio ang Jomcar. And then nung pauwi na yata from Baguio, going back to Cam Norte, ay dumaan muna sila sa bahay po ni na Kalingap Dan po And syempre magbabarkada po 'yan. Talagang sobrang close nila at ito nga mayroon silang mapag-uusapan dito guys at muling pinaalala ni Kalingap Jomar yung isang vlog dati ni Kalingap Dan tungkol sa kanyang pagtatampo po kay Kalingap Rab, at dito nga ay may aaminin itong si Kalingap Dan. So yan. Joke lang. Sabi ko. Hindi sila pati. Bro, ito kasi bro, medyo naging issue rin kasi to bro eh. Alin? Yung nasabi mong nagtatampo ka daw kay Kalingap Rob. Balitaan niyo yun. Balita namin bro, Siyempre mababalitaan, blinag nyo yun eh. Actually guys, parang nag-inuman yata sila nun. Si Hana, si Mrs. ni Dan, and si Dan. Parang karoon ng question and answer, and if ever na ayaw mong sumagot, ay iinom ka. Ngayon, kung kaya mo naman sagutin yung isang katanungan, ay sasagutin mo. So yun, dun po lumabas ito. Ayaw ka man bro sa pero alam namin kung ano nangyari sa inyo bro dito. So, ano paki-explain nga bro, Nako, ano bang yun? Ano bang ibig sabihin mo doon? ano naman daw kasi yun. Oh. Normal lang na magkaroon ng tampo sa ibang tao. At ano naman, hindi ko naman ginagawang big deal yun. Normal yun, tampong bilang magpinsan lang. Yun lang. Pero walang sama ng loob. Parang pag nakita kami ni Kalingap or nag-usap, nagkaka-chat naman kami minsan yan ni Insan. So wala namang hard feelings naman, talagang lang. Hindi lang, hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Yes. So yun guys, no? So, inamin ni Kalingap Dan. And of course, kahit naman po ako, alam ko naman na walang dun. Walang masama. Actually, minsan may advantage pa nga eh. Yung ipapakita mo na nagtatampo ka kaysa yung itinatago mo yung pagtatampo mo pa kasi habang itinatago mo yan, kung magpapatong-patong yung mga tampo na yan, tapos biglang sasambulat, ay hindi maganda ang kalalabasan. Ngayon ay kapag pinaramdam mo na nagtatampo ka sa isang tao, especially kamag-anak mo yan, which is napaka-normal. Kung ang mag-ama, mag-ina, magkapatid nga po, ay nagkakaroon ng tampuhan na magkakasama sa loob ng isang bahay, how much more sa kanila na hindi naman palaging magkakasama sa isang bahay po. So masasabi kong isang normal po at itutuloy ko lang yung aking sinasabi kanina na merong advantage itong kapag ka ikay nagtatampo ay mas maganda kung ipakita mo or iparamdam mo kasi once na gano'n ang ginawa mo, syempre magkakaroon ng yan ng malalaman nung pinagtatampuhan mo at yung kung anumang bagay yung hindi pinagkaunawaan or naging dahilan ng tampo ay napag-uusapan. Kumbaga nagkakaroon ka agad ng nasusolve. Nasusolve ka agad kung ano mang bagay yan. Unlike kung itinatago nyo yung mga tampo nyo, kinakasama nyo ng loob, ay maaaring sa katagalan, no? Magkakapatong-patong yan.
At kagaya ng sabi ko kanina, pag yan sumambulat, sumabog, ay mas masama ang magiging epekto. So, yan lang po ang aking share guys. Kayo, sa tingin nyo, ganun di ba ang inyong pamantayan sa pagtatampo? Kailangan ba talagang iparamdam or kailangan kimkimin na lang? No? Pwede nyo i-comment po yan sa ating comment section. Pero hindi naman po lahat ng mga may mga exemption naman po. Yung sobrang liit na bagay naman na kumbaga ay pambata na pagtatampo, na yan, pwede naman sigurong palagpasin na lang. Pero kung talagang may rason yung tampuhan na yan, kumbaga mas malaking bagay, ay kailangan talagang pag-usapan yan or iparamdam para maramdaman din nung kanino ka nagtatampo. Nang sa ganon, ay masolusyonan kaagad-agad at matapos na. At kagaya nga ng sabi ni Boss D or ni Kalingap Dan, ay hindi naman daw po yon big deal. At sabi nga dati, nung vlog niya noon, ay pinagtatawanan lang nila ni Kalingap Rob yung issue na yon. So maaring on the spot ay napag-usapan din nila yon. So ito naman guys, no? At yung kagaya na nabanggit ko kanina, na meron nga daw ginawa si Kalingap Rob nung malaman yung issue na yon. Ito guys, bigyan natin ng pansin ito. Okay, bro. Pero bro, after nung vlog ba nun, bro, yung sinabi mong nag-catch up ba kayo or nagkausap kayo ni Kalingap Rob? Actually, yun eh. Meron siyang ginawa yata na sinend niya yung screenshot ng convo namin. Oo. Parang sinend niya yata kay Kindred. Nakita ko kasing itinamdil ni Kindred yun. Na parang sabi ko, insan huwag kang mag-isip na baka papunta na ako sa antay. Kasi baka yun. So yun guys, yun naman pala. So after nung issue na yun ay nag-usap sila through chat siguro kasi convo ay in-screenshot ni Kalingap Rob yung convo nila na at ipinasa kay Kindred po at yun nga na thumbnail nga daw ni Kindred, siguro na-discuss din niya yun, no? Siguro nag-worry nga si Kalingap Rob siguro na baka mapunta na ang kanyang pinsan po sa mga kumakalaban sa Kalingap na kung tawagin ay anti-Kalingap. Siguro nag-worry siya and kaya niya naipasa yung convo sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. So tuloy po natin yan guys. Okay yun Okay yun. Isip niyo may mga sabihin ako, di ba, na against sa Kalingap. Yun lang, nilinaw ko lang sa kanya na huwag niyang isipin na gagawin ko yun kasi hindi ako ganun. Buwang loob ko na talagang dugong matubang. Yan. Okay, bro. Bro, nabanggit mo lang kasi. So yun guys, no? Ganda rin naman yun yung sinasabi ko kanina na importante talaga na maramdaman or iparamdam sa isang tao na pinagtatampuhan mo ang iyong naramdaman o pagtatampo mo para mapag-usapan ka agad. So yan po ang aking tinutumbok kanina po kesa naman nga pabayaan, palakihin, maipon, tapos sasabog. Malaking problema. Dito ba guys, meron pang gustong itanong si Kalingap Jomar. Kasi di ba bukod sa pagbablog ni Kalingap Dan, dahil nandito na nga sila sa Metro Manila, ay medyo nahihirapan yung kanyang channel. So, sila ng negosyo. Ito nga, nagla-live selling po sila, mga damit-damit po yata. And merong well-known na anti-Kalingap na pumasok sa kanyang live selling at pakinggan po natin kung ano nangyari. Sabi mo kanyang anti, di ba? So recently lang nabanggit mo lang sa akin na kwento na during your live selling sa mga sa inyong mga damit, mga live selling nyo, meron tayong kilala, hindi ko na po papangalanan pero merong nag-mine sa inyong produkto. Anong thoughts mo dyan, bro? Sa akin, syempre, bilang
sineset or hinihiwalay ko naman yung sa pagiging kalingap at sa pagla-live selling kasi yung live selling is business namin yan. So, yung nag-mine na yun na, yun nga, anti-kalingap siya, is, tinake namin siya as a customer. Parang, kasi ganun din naman siya pumasok sa live namin, is, nag-mine siya, walang ibang sinabi, walang ibang tinapic about sa pagiging anti. So, yun lang, no, wala nang iba-ibang salita, wala nang ibang yun na yung kung ano yung, Parang ano lang sa ano? nag-mine siya, edi mine, tapos, Customer seller relationship, yun lang, wala nang ano. So, naging So yun guys, no? Actually, totoo naman yun na kailangan ihiwalay talaga yung business, no? Business kaysa dun sa mga, sa vlogging, iba yan. Kumbaga maraming issue dyan eh. Pero kung sa negosyo naman, sa live selling nga, ni Kalingap Dad, at pumasok yung isang kilala na anti-Kalingap, at yung pagpasok niya guys, ay wala namang binabanggit na kung ano. Kumbaga pumasok din siya doon bilang isang customer, no? Bilang customer. Gusto niyang bumili, di lahat naman kasi welcome eh. lahat ng kahit kaaway or what. Pagdating sa negosyo guys, at hindi naman pinag-uusapan yung tungkol sa mga kung ano-ano mga issues, pumasok lang siya doon para bumili ng item or merchandise, ay bakit hindi mo naman i-entertain? Bentahan mo yan, business mo yan eh. Diyan ka kumikita, di ba? And siya naman, malinis naman siguro yung kanyang hangarin. Pumasok siya, bibili lang siya, that's it. Di ba? So lahat welcome pagdating sa business, basta wag lang haluan ng ng issue. Kagaya doon sa minsan nagbabanggit yung taga Velvet Box minsan, may mga pumapasok doon na anti-kalingap at iba yung kanilang pakay. So, yun ang foul. Foul po yun kasi iba yun, negosyo yun. Hindi yun yung sa vlogging na kung ano-ano, di ba? So, yun, maganda yung maganda rin yung naging attitude ni Kalingap Dan. Entertain mo lahat yan. Negosyo yan eh. That's it. So, hiwalay yun. And ngayon ko lang din nalaman kasi itong si Kalingap Jomar guys, siyempre meron din siyang online store. And I think matagal na yung una niyang negosyo yung tungkol sa chili paste. And ngayon nga meron din siyang merch na galing naman sa Velvet Box at naka-experience na rin pala siya ng pinasok din siya na anti-kalingap pero ganun din. So pakinggan natin guys. Yun, bilang live seller and bilang customer, yun lang yung naging namin. Naging ugnayan. Yun Yun ang kaganda naman talaga. Kaya guys, sa mga po, dapat guys So meron din akong naging ganyan. Businessman ka din, di ba? Ang dami mo ring negosyo na hindi ka ba naka-encounter? Actually, kwento ko lang mabilisan. Si Ma'am Nori, basher ko siya, hater siya sa akin. Parang naging sa akin before. Pero nag-live ako bro ng chili products ko. Bumili siya. Ang dami niyang binili bro. Wow. So gusto niya yung produkto mo. Produkto. Kaya yun, salamat po Ma'am Nori. Di ba? Kasi ang ginagawa natin sa negosyo, ang binibenta natin is yung product. Hindi naman yung tayo, di ba? So bonus na lang kung magustuhan nila na tayo. So yun guys, ang linaw na ang binibenta sa mga online shop or kahit sa physical store, ay yung produkto, hindi yung sarili nila or kung ano man, no? Sa lahat pagdating sa business ay ibahin, no? Paghiwalayin yan. So, yun, ganda. At pareho palang naka-experience ng gano'n itong magbarkada na ito, na si Kalingap Dan at Kalingap yung kanyang naging client, ito naman si Papa Joms, ay basher. Basher mismo. Siyempre, nagustuhan ng basher na yon yung kanyang produkto at bumili ng kanyang chili paste. Yun nga, kahit gusto ko lang din linawin na kahit sabihin natin outside Kalingap, sabihin natin kahit basher ko pa yan or naging ibang lugar yung, or naging anti ka man, yes, welcome kayo sa aming live selling. Basta mag-mind kayo. Yan. Yan, bro. Yun, hindi lang basta mag-mine. Basta ituloy yung minine. Kumbaga, bayaran yung minine. Yan yung the best kasi meron mga nagmamine na hindi rin itinutuloy. So, yun yung minsan
nakakawalang gana pagdating sa online online selling. So yun lang po guys at kita naman natin. Okay naman. Malinaw yung pagkakasabi ni Kalingap Dan tungkol sa nangyari sa kanilang magpinsan. Sila dalawa ni Kalingap Rab. Kumbaga, hindi siya big deal. Mabuting at mas malinaw itong pag-uusap nila ngayon ni Papa Joms po, ano, unlike yung before dati na parang sinabi na lang na yun, no big deal, walang ibang paliwanag. Pero ngayon ay mas naintindihan po natin. So yun lang guys. And yan, big love shoutout po sa inyong lahat na mga solid Kalingap supporters. And of course, sa lahat po na mga nanonood sa aking mga vlogs ay welcome na welcome po kayo. Ano man kayo o ano, welcome kayo lahat dito. Wala lang bashing sana. So yun lang and kita-kita tayo ulit sa akin mga susunod na upload. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU and God bless po sa lahat. So hanggang dito na lang and bye-bye po na. Bye.